Repair and maintenance sa San Mateo Line matagumpay na naisagawa ng Manila Water. Mula sa San Mateo Rizal, may live report si Trisha Zafra. Trisha? Hindi natuloy ang nakatakdasa ng water supply interruption nitong magdamag sa San Mateo Rizal, Rodriguez Rizal at Barangay Tumana sa Marikina. Mula alas 10 kagabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang nakatakdang water supply interruption sa San Mateo at Rodriguez Rizal at Barangay Tumana, Marikina ayon sa Manila Water para magbigay daan sa pagkukumpuni ng tumatagas na tubo sa isang bahagi ng San Mateo Line sa parte ng JP Rizal sa Marikina. Kaya naman si Nelson Agbuag ng Barangay Ampid, San Mateo, ginugol ang maghapon sa pag-iigib ng tubig. Ang ginawa ko, nag-stack na ako ng tubig. Ito, apat na taplayan po yan. Saka yung yung karay, yagyan ko ka ng tubig. Kasi pala, wala namang problema. May tubig na magdamag. Pero hindi natuloy ang water interruption, kaya naman laking tuwa ni Baby Eliada. Kasi para ano na rin yun eh. Handaan na rin yun eh. Mawalan man o hindi. Okay lang. Tagumpay namang nakumpuni ng Manila Water ang tagas. Wala na direksyon. Gawa namin ng paraan. Samantala, sa bahagi naman ng Barangay Silangan sa San Mateo pa rin, may panibagong linya ng tubig na inilalatag ang Manila Water. Bagong linya to. Bagong linya to. Walang existing dito eh. Karamihan dito ang tubig dito, puro rasyon. Matatanda ang nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Arroyo noong nagbabanta pa lamang ang krisis sa tubig na kumpunihin agad ang mga sirang linya para walang masayang na tubig. Arnold, ayon sa kontraktor na nagkumpuni ng San Mateo Waterline, walang magiging pagbabago sa pressure ng tubig sa mga lugar na sineserbisyohan ng linyang yan matapos niyang makumpuni. Arnold? Maraming salamat, Trisha Zafra. Nagulat live mula sa San Mateo Rizal. Samantala, hindi na po itutuloy ng Grupong Akdo ang plano nilang tigil pasada ngayong araw. Ito ang napagkasunduan sa pakipagpulong nila sa Metro Manila Development Authority o MMDA kahapon. Ayon sa MMDA, pumayag na ang mga lokal na opisyal sa Metro Manila sa hiling ng mga taga-sektor ng transportasyon na gumamit na lang ng tinatawag na single ticket para sa mga paglabag sa mga batas trapiko. Tiniyak na rin ng MMDA na makikipag-ugnayan sila sa LTO at LTFRB kaugnay sa hiling ng mga operator na babaan ang multa sa mga paglabag sa batas trapiko. Agaw na yung balitang yan, makakasap natin live sa studio si LTFRB Chairman Alberto Swansing. Asek Swansing, good morning. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa nanonood sa ating programa ngayon. Okay, bakit po kailangan pang umabot sa bantang tigil pasada? Tama ba yung gano'ng impression bago ma-actionan yung kanilang problema ng mga tsuper? Well, hindi naman lahat ng organisasyon ay nagbabalak ng tigil pasada ngayon umaga, no? Yun lamang akto. At mutin academic na rin yon dahil kasi kahapon napagkasunduan dun sa hearing sa Kongreso na yung single ticketing system na lamang ang kanilang paiiralin ng MMDA. No? At kailan ho mailalatag yung bawas sa multa ng mga tsuper na siyempre mahuhuling lumalabag dyan sa batas trapiko? Pag-uusapan pa po yan, ano? Dahil kasi iba-ibang antas ng multa sa bawat siyudad dito sa ating sa Metro Manila, no? At ang gusto nilang mangyari, iisa na lang yung antas kahit saang siyudad. Parang isang ticket na lang, no? Isang ticket na lang. Actually, nung araw pa yan, pinatutupad ng MMDA yung single ticketing system. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan between MMDA at ang mga lokal na government, yung mga siyudad, ano? Kaya nagkanya-kanya sila ng implementasyon ng pagpapatupad ng batas traffic. Tumasa ho yung piso kada litro ng mga produktong petrolyo at siyempre ang tanong yung pasahe. Kaya lang hindi rin naman ganung pagtaas gagalaw na agad yung pasahe, di ba? May mga proseso pa yan, Asek. Pinakita po namin sa kanila nung kami huling dinig ng petisyon sa pagtaas ng pasahe noong nakaraang linggo, kung ano epekto ng bawat pisong increase sa pump price sa kanilang operation. At pinakita namin doon na sa bawat pisong increase ng presyo ng krudo sa pump price, nangangahulugan lamang ito ng 80 centimos na increase sa kanilang operation traveling for 4 kilometers. Opo. So kung ating
i-relate yan dun sa konsumo ng kanilang sasakyan na itinalaga natin sa 5 kilometers to a liter na tinututulan ng mga mananakay dahil masyado raw mababa ito. At kung itatalaga rin natin na ang bilang ng pasahero nila ay 12 pasahero, nangangahulugan lamang na 6 na sentimong increase dapat kung magkakaroon ng increase sa pasahe. Okay. Chairman, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po. LTFRB Chairman, Alberto Swansing. Dalawang ralista na iulat na nasawi sa mga kilos protesta sa Ivory Coast sa West Africa. Nauwi sa karahasan ng mga demonstrasyon na magkasagupaan ng mga ralista at pulis. Ipinrotesta ng ilang opposition leaders na sumali sa binuong bagong coalition government sa Ivory Coast. Sumiklab ang protesta sa 5 iba't ibang lungsod, bunsod ng issue. Mga rancho sa Argentina na tinatawag na estancia, patok sa mga turista. Pinapakita sa mga bisita ang daily routine ng Argentinian cowboys. Kasama riyan ang pagpapalakad sa mga baka, tampok din sa countryside tours ang traditional cuisine na tinatawag na criollo. Gayun din ang Argentinian barbecue na tinatawag namang asado. Fire dancing sumisikat sa San Francisco, California. Sa Amerika, kabilang sa mga ginagamit ang bilog na telang nilagyan ng gas at sinindihan ng nakakabit sa kadena. Bukod dito, mayroon din mga gumagamit ng mga nagliliyab na baton, lubid at hula hoop. Dahil sobrang challenging, marami po nag-enroll ngayon sa mga fire dancing school dyan po sa San Francisco. Para naman sa ating balitang pangkalusugan, bilang ng kaso ng tigdas, posibleng umabot ng hanggang 1,500 pagsapit po ng Marso, ayon mismo sa Department of Health. Sa monitoring ng ahensya, halos dumoble ang mga kaso ng tigdas ngayong 2010 kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon. Nauna na nagdeklara ang DOH ng measles outbreak sa 11 lugar, kabilang na ang mga lungsod ng Maynila, Parañaque at Las Piñas. Kabilang sa mga sintomas ng tigdas ang pamumula ng mata, sipon, 3 hanggang 5 araw na mataas na lagnat at pamamantal ng balat na kadalasan nag-uumpisa sa mukha. Samantala, update naman tayo sa anti-tigdas drive ng unang hirit sa Tondo, Manila. Naroon pa rin si Susan Enriquez. Susan. Rhea, ang Baseco at Tondo ang dalawa sa may pinakamataas na kaso ng tigdas. Kaya naman dito na nagsagawa ng anti-tigdas drive ang unang hirit dahil nga itong lugar na ito, ang Barangay 228 sa Tondo, Manila, ang isa sa mga lugar dito sa lungsod ng Maynila na hindi pa nagkakaroon ng operasyon bakuna laban dito sa sakit na tigdas. Kaya po sumugod dito ang mga nanay, dala, bitbit ang kanilang mga anak para po sila ay makapagpabakuna at makaiwas laban sa sakit na tigdas. Sa mga pribadong ospital ko, kung sakali magpapabakuna ang isang bata, ay umaabot po ito ng 500 pesos. Pero dito po ay libreng ipinagkakaloob ito ng Manila Health Department sa tulong pa rin ng Janssen Cosmetic Surgery at ng anti-tigdas drive po ng unang hirit. Ka ngayon ay patuloy po ang pagdating dito ng mga magulang na may dalang mga anak, lalong-lalo na po yung mga bata na posibleng kapitan nito, yung may mga edad na 6 na taon pababa. So patuloy po ang pagdating nila at magpapatuloy din naman ang ating serbisyong totoo bilang bahagi na rin ng ating pakikipagtulungan para makaiwas po laban sa sakit na tigdas na sa ngayon ay patuloy pang tumataas, lalong-lalo na po dito sa lungsod ng Maynila, kung saan dito pong nakalipas na Enero 2010 ay umabot na sa 640 cases dito po sa National Capital Region. Tuloy-tuloy ang ating anti-tigdas drive dito po sa unang hirit sa Barangay 228, Tondo, Manila. Arnold? Alright, maraming salamat Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa Tondo, Manila. Sa ibang balita, kampanya laban sa paggamit ng medical equipment na may mercury content, lalo pang pinaigting ng DOH. Kabilang dito ang mga thermometer at equipment na ginagamit sa pagkuha ng blood pressure. Ipagbabawal na rin ng DOH ang pag-aangkat ng mercury products sa Pilipinas. Mapanganib po ang mercury kapag nalanghap, nalunok o napadikit sa balat. Masama rin po ang mercury sa buntis dahil maaaring magresulta ng congenital defects sa sanggol.